Musika. Kung ikaw ay nasa pagitan ng 65 at 80 taong gulang at kaya mo pa rin gawin ang sumusunod na 8 bagay, hindi ka lamang maayos na tumatanda. Ikaw ay isang bihirang hiyas at ang iyong pagkakataon na mabuhay hanggang 100 ay mas mataas kaysa sa iniisip mo. Ang mahabang buhay ay hindi lamang tungkol sa swerte o genetika. Ito ay tungkol sa maliliit na bagay na ginagawa mo araw-araw. Madalas nang hindi napapansin ang kanilang kahalagahan. Maraming tao ang nag-aakala na ang pagtanda ay may kasamang hindi may iwasang paghina. Ngunit hindi iyan ang buong kwento. Ang totoo, ang ilang mga tao ay nagpapanatili ng lakas, kakayahang umangkop, at katalinuhan ng isip ng higit pa sa inaasahan ng karamihan. Sila ay gumagalaw ng madali, nananatiling aktibo, at nagpapanatili ng mga kakayahan na hinirapan ng marami sa kanilang edad. Sila ang mga madalas na nabubuhay, hindi lamang ng mas matagal, kundi ng mas maayos. Sa video na ito mula sa Matalinong Payo, tatalakayin natin ang 8 mahahalagang bagay na nagpapakita na ikaw ay natatangi. Kung kaya mo pa rin gawin ang mga ito, ikaw ay nasa tamang landas para sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Ang ilan sa mga ito ay maaring magulat sa iyo. Ngunit bawat isa ay isang malakas na indikasyon ng mahabang buhay. Manatili sa akin hanggang sa dulo dahil ang huling isa ay isang bagay na bihirang isipin ng mga tao. Ngunit ito ay may malaking papel sa pagtukoy kung gaano katagal at kung gaano kaganda ang iyong pamumuhay. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Matalinong Payo, inirerekomenda ko na mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakikalagyan ng isa sa mga komento. Kung hindi mo ito nagustuhan, lagyan ng 0 sa mga komento para malaman ko at makagawa ang Matalinong Payo ng mas magandang mga video para sa iyo. Ngayon, simulan na natin. Senyal 1. Kaya mong tumayo mula sa upuan nang hindi gumagamit ng mga kamay. Isa sa pinakamalinaw na senyales ng mahabang buhay ay hindi kung gaano kabilis ka maglakad, kung gaano karami ang kaya mong buhatin. Ito ay mas simple. Kung kaya mo pa ring tumayo mula sa upuan nang hindi gumagamit ng mga kamay para sa suporta, iyon ay isang malakas na indikasyon ng pangkalahatang kalusugan ng katawan, balanse, at lakas ng kalamnan. Higit sa lahat, ito ay isa sa pinakamahusay na tagapagpahiwatig kung gaano katagal mo mapapanatili ang iyong kalayaan. Habang tumatanda tayo, natural na nangyayari ang pagkawala ng kalamnan. Ngunit ang dami ng nawawala at ang bilis nito ay nakadepende sa kung paano natin ginagamit ang ating katawan. Ang kakayahang tumayo mula sa upuan gamit lamang ang mga binti ay senyales ng malalakas na kalamnan sa ibabang bahagi ng katawan, magandang balanse, at matibay na katatagan ng core. Kung kailangan mong itulak gamit ang mga kamay o sumandal ng malakas para makatayo, iyon ay senyales na maaring bumababa ang lakas ng iyong binti. Isipin ang huling pagkakataon na tumayo ka mula sa isang nakaupong posisyon. Ginawa mo ba ito ng madali o naramdaman mo bang kailangan mo ng kaunting tulong? Maraming tao ang hindi napapansin na nawawalan sila ng lakas, hanggang sa mapansin ang maliliit na bagay tulad ng paghihirap na tumayo mula sa mababang upuan. Halimbawa, si Harold, 77 taong gulang, palaging aktibo. Ngunit isang araw napansin niya na hindi na ganoon kadali ang pagtayo mula sa kanyang recliner. Kailangan niyang itulak gamit ang mga kamay. Noong una, akala niya bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit nang ipaliwanag ng kanyang doktor na ang lakas ng binti ay isa sa pinakamalaking salik sa pag-iwas sa pagkahulog, nagpasya siyang magsimula ng mga simpleng ehersisyo para maibalik ang lakas. Sa loob ng ilang buwan, madali na siyang tumatayo ulit. At higit sa lahat, naramdaman niyang mas malakas at mas kumpiyansa sa kanyang mga galaw. Ang dahilan kung bakit mahalaga ang kakayahang ito ay dahil ang lakas ng ibabang bahagi ng katawan ay direktang naugnay sa kadaliang kumilos at balanse. Ang mahinang mga binti ay nangangahulugang mas mataas ang panganib ng pagkahulog. At ang mga pagkahulog ay isa sa mga pangunahing sanhi ng mga komplikasyon na may kaugnayan sa pinsala sa mga matatanda. Kung kaya mo pa ring tumayo mula sa upuan nang hindi gumagamit ng mga kamay, nangangahulugan iyon na sapat pa rin ang lakas ng iyong mga binti para suportahan ka. Maganda pa rin ang iyong balanse, at matalas pa rin ang iyong koordinasyon. Lahat ay mahahalagang indikasyon ng mahabang buhay. Kung napansin mo na kailangan mo ng mga kamay para itulak ang sarili, huwag mag-alala, maaring maibalik ang lakas sa anumang edad. Ang mga simpleng ehersisyo tulad ng squats, seated leg lifts, at standing hill raises ay maaring makatulong na maibalik ang lakas ng kalamnan na kailangan para mapanatili ang kakayahang ito. Ang susi ay ang pagiging pare-pareho. Ang maliliit na pagsisikap bawat araw ay humahantong sa malalaking resulta sa paglipas ng panahon. Kaya sa susunod na tumayo ka mula sa upuan, bigyang pansin kung paano mo ito ginagawa.
Kung madali mong nagagawa ito, iyon ay senyales na ikaw ay nasa mas magandang kondisyon kaysa sa iniisip mo. Ito ay isang maliit na aksyon. Ngunit ito ay nagsasabi ng marami tungkol sa iyong pangmatagalang kalusugan. Senyal 2. Kaya mong maglakad ng mabilis nang hindi nahihirapan sa paghinga. Isa sa pinakamakapangyarihang indikasyon ng mahabang buhay ay hindi lamang kung gaano kalayo ang kaya mong lakarin, kundi kung gaano kabilis. Kung ikaw ay nasa pagitan ng 65 at 80 at kaya mo pa ring maglakad ng mabilis nang hindi nahihirapan sa paghinga, ikaw ay nasa isang bihirang kategorya. Ang bilis ng paglalakad ay direktang naugnay sa haba ng buhay. At ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong nagpapanatili ng mabilis na bilis ng paglalakad ay may posibilidad na mabuhay ng mas matagal at mas malusog. Hindi ito tungkol lamang sa pagiging nasa kondisyon, kundi tungkol sa kalusugan ng puso, paggana ng baga, tibay ng kalamnan, at pangkalahatang sigla. Ang paglalakad sa isang matatag at kumpiyansang bilis ay nagpapahiwatig na ang iyong puso ay sapat na malakas para magbomba ng dugo ng mahusay. Ang iyong mga baga ay nagbibigay ng oxygen ng maayos. At ang iyong mga kalamnan ay may tibay para panatilihin kang gumagalaw. Isipin kung paano ka naglalakad kapag lumalabas ka para mamasyal. Gumagalaw ka ba ng may layunin o napapansin mo bang bumabagal ka kaysa sa dati? Kailangan mo bang huminto at huminga pagkatapos ng maikling distansya? Ang mas mabagal na bilis ng paglalakad ay maaring isa sa mga pinakaunang senyales ng paghina ng kalusugan. At ito ay nangyayari ng napakabagal na hindi ito napapansin ng mga tao. Halimbawa, si William, 74 taong gulang, palaging aktibo. Ngunit napansin niya na mas tumatagal ang kanyang mga lakad kaysa sa dati. Noong una, akala niya maingat lang siya. Ngunit napansin niya na mas mabigat ang kanyang paghinga kapag umaakyat ng hagdan. Doon niya napagdesisyunan na bigyang pansin ang kanyang bilis ng paglalakad. Sinimulan niyang i-time ang kanyang sarili sa maikling distansya. Tinitiyak na makakapanatili siya ng matatag na bilis nang hindi nahihirapan sa paghinga. Sa paglipas ng panahon, napabuti niya ang kanyang tibay, naibalik ang kanyang kumpiyansa, at naramdaman niyang mas bata. Ang paglalakad ay hindi lamang tungkol sa pagpunta mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ito ay isang refleksyon ng pangkalahatang kalusugan. Ang matatag at malakas na bilis ay nangangahulugan na ang iyong cardiovascular system ay gumagana ng mahusay. Ang iyong mga kalamnan ay nananatiling aktibo, at ang iyong balanse ay buo pa rin. Bukod sa mga pisikal na benepisyo, ang paglalakad ay sumusuporta rin sa paggana ng utak, na tumutulong na panatilihing matalas ang memorya at bawasan ang panganib ng paghina na kognitibo. Kung hindi ka sigurado kung saan ka nakatayo, subukan ang simpleng pagsubok na ito. Maglakad sa normal na bilis ng halos 1-0 talampakan. Pagkatapos ay bilisan ang iyong lakad na parang hinahabol mo ang pinto ng elevator bago ito magsara. Kung magagawa mo ito ng komportable nang hindi nahihirapan sa paghinga, iyon ay isang magandang senyales. Ngunit kung naramdaman mong nahihirapan o hindi matatag, maaring oras na para magtrabaho sa iyong tibay. At narito ang magandang balita. Ang pagpapabuti ng bilis ng paglalakad ay hindi nangangailangan ng matitinding pag-ehersisyo. Ang regular na paglalakad, pagtuon sa magandang postura, at pagsisikat na dagdagan ang iyong bilis ng kaunti sa bawat pagkakataon ay maaring gumawa ng malaking pagbabago. Kahit ang maliliit na pagpapabuti sa bilis ng paglalakad ay maaring magdagdag ng mga taon sa iyong buhay. Kaya sa susunod na maglakad ka, bigyang pansin kung gaano kabilis ka gumagalaw. Kung ikaw ay naglalakad pa rin ng mabilis at may kumpiyansa, iyon ay isang kamanghamanghang senyales na ang iyong katawan ay gumagana ng maayos at na ikaw ay nasa landas patungo sa isang mahaba at malusog na buhay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito mula sa matalinong payo at natutunan mo ang mga pananaw na ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba para ipaalam sa amin na narito ka. Ngayon, ipagpatuloy natin. Senyal 3. Kaya mong magbalanse sa isang paa nang hindi bababa sa 1-0 segundo. Ang balanse ay isa sa mga bagay na hindi iniisip ng karamihan hanggang sa simulan nilang mawala ito. Ngunit ang totoo, ang iyong kakayahang magbalanse, kahit sa ilang segundo lamang, ay isang makapangyarihang indikasyon ng kung gaano kahusay tumatanda ang iyong katawan. Kung ikaw ay nasa pagitan ng 65 at 80 at kaya mo pa ring tumayo sa isang paa nang hindi bababa sa 1-0 segundo nang hindi natutumba, ikaw ay nasa napakahusay na kondisyon. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang balanse ay direktang naugnay sa mahabang buhay. At ang mga nagpapanatili nito, hanggang sa kanilang mga huling taon, ay may posibilidad na mabuhay ng mas matagal at mas malusog. Ang magandang balanse ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa pagkahulog. Ito ay senyales na ang iyong nervous system, kalamnan,
at reflexes ay nagtutulungan ng maayos. Kapag tumatayo ka sa isang paa, maraming sistema sa iyong katawan ang ginagamit, ang iyong paningin, panloob na tainga, at proprioception, ang kakayahan ng iyong katawan na maramdaman ang posisyon nito sa espasyo. Kung ang alinman sa mga sistemang ito ay nagsimulang humina, ang balanse ay isa sa mga unang naapektuhan. Isipin ang huling pagkakataon na nagsuot ka ng medyas habang nakatayo. Nakatayo ka ba ng matatag o kailangan mong sumandal sa isang bagay? Ang maliit na pagbabago sa balanse ay maaring mangyari ng paunti-unti. At maraming tao ang hindi napapansin na nawawalan sila ng katatagan hanggang sa isang pagkakadapa o malapit na pagkahulog ang magbigay ng babala. Halimbawa, si Frank, 76 taong gulang, palaging medyo aktibo. Ngunit isang araw habang nagbibihis, napansin niya na mas mahirap ang pagbabalanse sa isang paa para isuot ang kanyang pantalon. Akala niya isa lamang itong pagkakamali. Ngunit nang sinubukan niyang tumayo sa isang paa ng sinadya, halos hindi siya tumagal ng ilang segundo nang hindi natutumba. Iyon ang kanyang wake-up call. Sinimulan niyang isama ang mga ehersisyo sa balanse sa kanyang pang-araw-araw na gawain. At sa loob ng mga linggo, napansin niya ang malaking pagbabago. Hindi lamang sa kanyang katatagan, kundi sa kanyang kumpiyansa kapag gumagalaw. Ang balanse ay isa sa pinakamahusay na tagapagpahiwatig ng panganib ng pagkahulog. At tulad ng alam mo, ang mga pagkahulog ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pinsala at pagpapaospital sa mga matatanda. Kung mas malakas ang iyong balanse, mas mababa ang iyong pagkakataon na makaranas ng pagkahulog na magbabago sa iyong buhay. Kung curious ka kung saan ka nakatayo, subukan ang simpleng pagsubok na ito. Tumayo malapit sa isang counter o matibay na ibabaw na maaari mong hawakan kung kinakailangan. Iangat ang isang paa mula sa lupa. At tingnan kung kaya mong panatilihin ang iyong balanse sa loob ng 1-0 segundo. Kung magagawa mo ito ng komportable, iyon ay isang kamanghamanghang senyales. Kung hindi, huwag mag-alala. Maaring mapabuti ang balanse sa mga simpleng ehersisyo tulad ng standing heel raises, side leg lifts, at paglilipat ng iyong timbang mula sa isang paa patungo sa isa pa. Ang susi ay ang magsanay ng kaunti, bawa araw, para panatilihing matalas ang iyong koordinasyon. Ang pagpapanatili ng magandang balanse ay hindi lamang tungkol sa pananatiling matatag sa iyong mga paa. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong kalayaan sa mga darating na taon. Kung mas malakas ang iyong balanse, mas kumbiyansa kang makakagalaw sa buhay nang walang takot na mahulog o mawalan ng kadaliang kumilos. Kaya sa susunod na nakatayo ka sa pila sa tindahan o nagsisipilyo ng ngipin, subukang magbalanse sa isang paa ng ilang segundo. Kung magagawa mo ito ng madali, tanggapin ito bilang isang malakas na senyales na ang iyong katawan ay gumagana ng maayos at na ikaw ay nasa tamang landas para sa isang mahaba at malusog na buhay. Senyal 4. Kaya mong bumaba sa sahig at makabalik ng walang tulong. Isa sa pinakamalakas na indikasyon ng mahabang buhay ay hindi lamang tungkol sa lakas o tibay, kundi tungkol sa kadaliang kumilos. Kung kaya mo pa ring bumaba sa sahig at makabalik ng walang tulong, mayroon kang malaking kalamangan kaysa sa maraming tao sa iyong edad. Ang kakayahang ito ay isang direktang refleksyon ng iyong kakayahang umangkop, lakas ng kalamnan, koordinasyon, at pangkalahatang kadaliang kumilos, na lahat ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalayaan habang tumatanda. Maraming matatandang adulto ang nagsisimulang iwasan ang sahig ng lubusan dahil nag-alala sila na hindi na sila makakabalik. Ngunit sa sandaling itinigil mo ang paggamit ng ilang mga galaw, nagsisimulang mawala ang kakayahan ng iyong katawan na gawin ang mga ito. Ang kakayahang ibaba ang iyong sarili at itulak ang iyong sarili pabalik ay nangangahulugan na ang iyong mga binti, core, at itaas na bahagi ng katawan ay gumagana pa rin ng maayos. Isang bagay na nagiging lalong bihira pagkatapos ng 65. Isipin ang huling pagkakataon na may nahulog ka sa sahig. Nag-alinlangan ka ba bago yumuko para kunin ito? Komportable ka ba sa pagbaba hanggang sa sahig? O naramdaman mo bang ito ay isang pakikibaka? Ang mga maliliit na sandaling ito ay madalas na nagpapakita ng higit pa tungkol sa ating kadaliang kumilos kaysa sa napapansin natin. Halimbawa, si Joseph, 78 taong gulang, hindi kailanman nag-isip ng marami tungkol sa pagbaba sa sahig hanggang isang araw na gusto ng kanyang apo na maglaro ng board game sa sahig. Nag-alinlangan siya, hindi dahil ayaw niyang maglaro, kundi dahil hindi siya sigurado kung makakabalik siya ng komportable. Doon niya napagtanto na kailangan niyang magtrabaho sa kanyang kadaliang kumilos. Sinimulan niyang magsanay ng mabagal at kontroladong mga galaw, squatting, kneeling, at pagtulak sa kanyang sarili gamit ang kanyang mga binti sa halip na umasa sa mga kasangkapan. Sa paglipas ng panahon, naibalik niya ang kakayahang bumaba at bumalik ng madali. At higit sa lahat, naramdaman niyang mas kumpiyansa sa kanyang mga galaw.
Ang kakayahang makabalik mula sa sahig ng walang tulong ay isa sa pinakamalakas na tagapagpahiwatig ng mahabang buhay. Natuklasan ng mga pananaliksik na ang mga nahihirapan sa galaw na ito ay mas malamang na makaranas ng mga limitasyon sa kadaliang kumilos sa bandang huli ng buhay. Bakit? Dahil ito ay nagpapahiwatig ng pangkalahatang pisikal na paghina, mahinang kalamnan, nabawasang kakayahang umangkop, at nakompromisong balanse. Sa kabilang banda, ang mga nagpapanatili ng kakayahang ito ay may posibilidad na manatiling aktibo, malaya, at matibay. Kung gusto mong subukan ang iyong sarili, subukan ito. Tumayo malapit sa isang upuan para sa kaligtasan. Pagkatapos ay ibaba ang iyong sarili sa sahig ng dahan-dahan at tingnan kung kaya mong makabalik ng hindi humawak sa anumang bagay. Kung kaya mo, iyon ay isang kamanghamanghang senyales na ang iyong mga kalamnan at kasukasuan ay gumagana pa rin ng maayos. Kung nahihirapan ka, huwag mawalan ng pag-asa. Maaring mapabuti ang kadaliang kumilos sa pang-araw-araw na pag-uunat, mga ehersisyo sa lakas, at pagsasanay ng mga kontroladong galaw na gayahin ang pagtayo mula sa mababang posisyon. Ang pagpapanatili ng kakayahang ito ay hindi lamang tungkol sa kaginhawahan, kundi tungkol sa pananatiling sapat sa sarili. Kung kailangan mong bumaba para abutin ang isang bagay, itali ang iyong sapatos, o kahit mahuli ang iyong sarili pagkatapos ng isang pagkakadapa, ang pagkakaroon ng lakas at koordinasyon na makabawi ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago. Kaya sa susunod na iwasan mo ang sahig, tanungin ang iyong sarili. Dahil ba hindi ka komportable sa pagbalik? Kung kaya mo pa rin gawin ang galaw na ito ng madali, tanggapin ito bilang isang makapangyarihang senyales na ang iyong katawan ay tumatanda ng maayos at na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa isang mahaba at malusog na buhay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito mula sa matalinong payo at natutunan mo ang mga pananaw na ito, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba para ipaalam sa amin na narito ka. Ngayon, ipagpatuloy natin. Senyal 5. Kaya mong magdala ng punong grocery, bag ng hindi nahihirapan. Ang lakas ay hindi lamang tungkol sa pagbubuhat ng mabibigat na timbang sa GYM, kundi tungkol sa paghawak ng mga pang-araw-araw na gawain ng madali. Kung kaya mo pa ring magdala ng punong grocery, bag ng hindi nahihirapan, ikaw ay nasa mas magandang kondisyon kaysa sa maraming tao sa iyong edad. Ang kakayahang magbuhat at magdala ng mga bagay ng komportable ay isang malakas na indikasyon ng lakas ng kalamnan, tibay, at functional fitness, na lahat ay nag-aambag sa isang mas mahaba at mas malusog na buhay. Maraming tao ang minamaliit ang kahalagahan ng lakas ng pagkakahawak at tibay ng itaas na bahagi ng katawan hanggang sa simulan nilang mawala ito. Ang pagdadala ng mga groceries, pagbubukas ng garapon, o kahit pagbubuhat ng maleta ay nangangailangan ng higit pa sa lakas ng braso. Kasama rito ang iyong mga balikat, likod, at core. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang lakas ng pagkakahawak, sa partikular, ay isa sa pinakatumpak na tagapagpahiwatig ng mahabang buhay. Ang mga may mas malakas na pagkakahawak ay may posibilidad na mabuhay ng mas matagal at mas malusog, habang ang mga nahihirapan sa mga pangunahing gawain sa pagbubuhat ay mas malamang na makaranas ng paghina sa kadaliang kumilos at pangkalahatang kalusugan. Isipin ang huling pagkakataon na nagdala ka ng mga groceries sa loob. Kinuha mo ba ang mga bag nang hindi nag-iisip ng 2 beses? O naramdaman mo bang kailangan mong huminto at ilipat ang timbang para maiwasan ang pagkapagod? Napapansin mo ba na humihingi ka ng tulong sa pagdadala ng mga pang-araw-araw na bagay na dating madali? Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay madalas na nangyayari ng napakabagal na hindi napapansin ng mga tao sa una. Halimbawa, si Richard, 75 taong gulang, palaging ipinagmalaki ang kanyang kalayaan. Ngunit isang araw pagkatapos ng isang routine na pamimili, napansin niya na nahihirapan siyang magdala ng mga bag pataas sa hagdan ng kanyang bahay. Hindi dahil mas mabigat ang mga bag kaysa sa dati. Ang kanyang katawan ay nawalan ng ilang lakas na dating meron siya. Doon niya napagdesisyunan na magsimula ng mga simpleng ehersisyo sa lakas, na nakatuon sa kanyang mga braso, balikat, at pagkakahawak. Sa loob ng ilang buwan, hindi lamang niya nadadala ang kanyang mga groceries ng madali ulit. Napansin din niya na napabuti ang kanyang mga antas ng enerhiya at ang mga pang-araw-araw na gawain ay hindi na nakakapagod. Ang magandang balita ay ang pagpapanatili ng lakas ay hindi nangangailangan ng mabigat na weightlifting o matitinding pag-ehersisyo. Kahit ang maliliit na pagsisikap tulad ng pagpisil ng rubber ball para mapabuti ang lakas ng pagkakahawak, pagbubuhat ng magaan na hand weights, o paggawa ng push-ups laban sa kitchen counter ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang susi ay ang pagiging pare-pareho. Ilang minuto lamang ng mga galaw na nakabatay sa lakas bawat araw ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago sa pagpapanatili ng mas ng kalamnan at pagpigil sa hindi kinakailangang pisikal na paghina. Ang pagdadala ng mga groceries,
pagbubuhat ng mga bagay sa bahay, at paghawak ng mga bagay ng may kumpiyansa ay hindi lamang tungkol sa kaginhawahan, kundi tungkol sa pananatiling malaya. Kapag malakas ang iyong mga kalamnan, mas maliit ang posibilidad na makaranas ka ng pagkapagod, kahinaan, o mga pinsala, at higit sa lahat, magagawa mong patuloy na hawakan ang mga pang-araw-araw na aktibidad ng mag-isa ng walang pag-aalinlangan. Kaya sa susunod na magbuhat ka ng grocery bag, bigyang pansin kung ano ang nararamdaman nito. Kung madali mong madadala ito, tanggapin ito bilang isang malakas na senyales na ang iyong katawan ay tumatanda ng maayos at na ikaw ay nasa tamang landas para sa isang mahaba at aktibong buhay. Senyal 6. Kaya mong umakyat ng hagdan ng hindi humihinto. Ang mga hagdan ay maaring mukhang simpleng hamon, ngunit ang mga ito ay isa sa mga pinakanagpapakita ng pagsubok sa pisikal na tibay, kalusugan ng puso, at lakas ng ibabang bahagi ng katawan. Kung kaya mo pa ring umakyat ng hagdan ng hindi humihinto para huminga, ikaw ay gumagawa ng mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga tao sa iyong edad, at mayroon kang isang malakas na indikasyon ng mahabang buhay sa iyong panig. Ang pag-akyat ng hagdan ay nangangailangan ng kombinasyon ng balanse, lakas ng kalamnan, at cardiovascular endurance. Ang iyong mga binti ay nangangailangan ng lakas para itulak ka pataas. Ang iyong puso at baga ay kailangang gumana ng mahusay para panatilihin ang daloy ng oksigen. At ang iyong koordinasyon ay kailangang matalas para panatilihing matatag ang iyong pagduntong. Kung ang alinman sa mga sistemang ito ay nagsimulang humina, ang mga hagdan ay nagiging kapansin-pansing mas mahira. Balikan ang huling pagkakataon na umakyat ka ng hagdan. Naramdaman mo ba na malakas at matatag? O napansin mo bang kailangan mong huminto sa kalagitnaan dahil medyo nahihirapan sa paghinga? Maraming tao ang hindi napapansin na bumababa ang kanilang tibay hanggang sa simulan nilang iwasan ang mga hagdan ng lubusan. Pinipili ang mga elevator o eskalator sa halip. Ngunit ang pag-iwas na iyon ay lalong nagpapalala sa problema, na humahantong sa higit pang pagkawala ng kalamnan at nabawasang stamina sa paglipas ng panahon. Isipin si George, 73 taong gulang, na dating umaakyat ng hagdan nang hindi nag-isip ng 2 beses. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang gumawa ng maliliit na pagsasaayos. Mas madalas na pinipili ang elevator. Iniiwasan ang ilang mga gusali kung saan alam niyang may hagdan, o simpleng naglalakad ng mas mabagal. Hindi niya ito masyadong pinansin, hanggang isang araw na kailangan niyang umakyat ng maikling hagdan sa bahay ng isang kaibigan, at napansin niyang ganap na nahihirapan siyang huminga pagdating sa itaas. Iyon ang kanyang wake-up call. Sinimulan niyang kunin ang mga hagdan sa tuwing posible. Nagsimula ng dahan-dahan at unti-unting binuo ang kanyang tibay. Sa loob ng mga linggo, napansin niya ang pagbabago. Naramdaman niyang mas malakas ang kanyang mga binti. Napabuti ang kanyang paghinga. At ang mga hagdan ay hindi na naramdaman bilang isang hamon. Ang kakayahang umakyat ng hagdan ay isang direktang refleksyon ng kalusugan ng iyong puso. Madalas na ginagamit ng mga doktor ang pag-akyat ng hagdan bilang isang mabilis na pagsusuri ng cardiovascular fitness. Kung kaya mong umakyat ng hagdan ng hindi napapagod, nangangahulugan ito na ang iyong puso at baga ay gumagana pa rin ng mahusay, na isang mahusay na tagapagpahiwatig ng pangmatagalang kalusugan. Kung gusto mong subukan ang iyong sarili, hanapin ang isang hagdan na may hindi bababa sa 1-0 hakbang, umakyat sa matatag na bilis, at tingnan kung ano ang nararamdaman mo sa itaas. Kung magagawa mo ito nang hindi humihinto at nang hindi nahihirapan sa paghinga, iyon ay isang kamanghamanghang senyales. Kung nahihirapan ka, huwag mag-alala, maaari itong mapabuti. Ang mas madalas na pag-akyat ng hagdan, paglalakad ng mabilis, at paggawa ng simpleng ehersisyo sa pagpapalakas ng binti, ay maaring makatulong na maibalik ang tibay na kailangan para hindi maramdaman ang mga hagdan bilang hadlang. Ang pagpapanatili ng kakayahang umakyat ng hagdan ay hindi lamang tungkol sa lakas, kundi tungkol sa pagpapanatili ng iyong kalayaan. Kung kaya mo pa rin gawin ito ng may kumpiyansa, nangangahulugan ito na malakas ang iyong puso, aktibo ang iyong mga kalamnan, at mataas ang iyong mga antas ng enerhiya. Lahat ay mga senyales na ikaw ay nasa tamang landas para sa isang mahaba at malusog na buhay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito mula sa matalinong payo at natutunan mo ang mga pananaw na ito, mangyaring magkomento ng numero 6 sa ibaba para ipaalam sa amin na narito ka. Ngayon, magpatuloy tayo. Senyal 7. Naalala mo ng malinaw ang mga kamakailang pag-uusap at mga pangyayari. Ang pisikal na kalusugan ay isang mahalagang salik sa mahabang buhay. Ngunit ang kalusugan ng kognitibo ay pantay na mahalaga. Kung kaya mong alalahanin ang mga kamakailang pag-uusap, tandaan ang mga pangalan, at manatiling matalas sa isip sa iyong pang-araw-araw na buhay, mayroon kang isa sa pinakamalakas na tagapagpahiwatig ng isang mahaba at kasiyasyang buhay.
Ang iyong memorya at paggana ng utak ay hindi lamang nagpapakita ng katalinuhan, kundi nagpapahiwatig ng pangkalahatang kalusugan ng iyong utak, sirkulasyon, at nervous system. Habang tumatanda tayo, natural na magkaroon ng paminsan-minsang pagkalimot, tulad ng pagkakalimutan kung saan mo inilagay ang iyong mga susi o paghihirap na alalahanin ang isang salita. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng menor de edad na mga lapses at kapansin-pansing paghina ng kognitibo. Kung kaya mo pa ring makisali sa malalim na pag-uusap, alalahanin ang mga kamakailang pangyayari, at subaybayan ang mga pang-araw-araw na gawain ng walang labis na kahirapan, ikaw ay nasa mas magandang kondisyon kaysa sa maraming tao sa iyong edad. Isipin ang iyong tipikal na araw. Nahihirapan ka ba na alalahanin kung ano ang kinain mo para sa almusal? O madali mong naalala ang mga detalye mula sa isang pag-uusap kahapon? Kaya mo pa bang matuto ng bagong impormasyon, maglutas ng mga problema, at tumuon sa mga komplikadong gawain? Ang mga maliliit na senyales na ito ay nagsasabi ng marami tungkol sa kalusugan ng iyong utak. Halimbawa, si Paul, 79 taong gulang, napansin na habang marami sa kanyang mga kapwa ay nagsisimulang maghirap sa pagkawala ng memorya, siya pa rin ay matalas sa isip. Maalala niya ang mga detalye mula sa mga pag-uusap ilang linggo ang nakalipas. Madaling malulutas ang mga crossword puzzle at makakasabay sa bagong teknolohiya. Ang hindi niya napagtanto ay ang kanyang pang-araw-araw na gawi, pagbabasa, pananatiling aktibo sa lipunan, at paghamon sa kanyang utak ay nagpapanatili sa kanyang isip na malakas at matibay. Ang utak ay parang kalamnan. Kailangan nito ng regular na ehersisyo para manatili sa pinakamabuting kondisyon. Ang mga taong nagbabasa araw-araw, naglalaro ng mga strategy game, natututo ng mga bagong kasanayan, o nakikilahok sa mga nakapagpapasiglang pag-uusap, ay may posibilidad na mapanatili ang kanilang cognitive function ng mas matagal kaysa sa mga hindi. Ang pananatiling aktibo sa lipunan ay may malaking papel din sa kalusugan ng utak. Ang pag-iisa at kakulangan ng pakikipag-ugnayan ay maaring mapabilis ang paghina ng kognitibo, habang ang madalas na pakikipag-ugnayan sa pamilya, mga kaibigan, o mga grupo sa komunidad ay tumutulong na panatilihing matalas ang isip. Kung gusto mong subukan ang iyong mental na katalasan, subukang alalahanin kung ano ang kinain mo para sa hapunan 2 gabi na ang nakalipas, o subukang isaulo ang isang maikling listahan ng mga salita at ulitin ang mga ito pagkatapos ng ilang minuto. Kung madali ito, iyon ay isang magandang senyales na ang iyong cognitive function ay malakas pa rin. Kung pakiramdam mo ay mahira ito, huwag mag-alala. Maraming paraan para panatilihing matalas ang iyong utak. Ang pagbabasa, pag-aaral ng mga bagong kasanayan, pakikilahok sa mga aktibidad sa lipunan, at kahit ang regular na paglalakad ay maaring mapabuti ang paggana ng utak at mapabagal ang paghina ng kognitibo. Ang matalas na memorya ay hindi lamang tungkol sa kaginhawahan, kundi tungkol sa kalidad ng buhay. Kapag malakas pa rin ang iyong utak, maaari kang magpatuloy sa paggawa ng mga desisyon para sa iyong sarili. Makisali sa makabuluhang mga pag-uusap, at tamasahin ang buhay ng lubusan. Kung madali mong naalala ang mga detalye at nananatiling aktibo sa isip, mayroon kang isa sa pinakamalakas na indikasyon ng mahabang buhay. Senyal 8. Nagigising ka na nakakaramdam ng pahinga at handa para sa araw. Isa sa mga pinakahindi pinapansin, ngunit makapangyarihang indikasyon ng mahabang buhay, ay ang kalidad ng iyong pagtulog. Kung ikaw ay nasa pagitan ng 65 at 80 at nagigising pa rin na nakakaramdam ng pahinga, at handa na simulan ang iyong araw, mayroon kang malaking kalamangan kaysa sa maraming tao sa iyong edad. Ang magandang pagtulog ay isa sa pinakamalakas na tagapagpahiwatig ng pangmatagalang kalusugan, na nakakaapekto sa lahat mula sa iyong puso at paggana ng utak hanggang sa iyong immune system at antas ng enerhiya. Habang tumatanda tayo, natural na nagbabago ang mga pattern ng pagtulog. Maraming senior ang nahihirapan sa pagtulog, pananatiling natutulog, o pagising ng masyadong maaga at pagod sa buong araw. Kung nakakakuha ka pa rin ng dekalidad na pagtulog, ibig sabihin, natutulog ka ng malalim, nagigising na refreshed, at nakakaramdam ng alerto sa araw. Ito ay senyales na ang iyong katawan ay gumagana ng maayos at naayos ng maayos sa gabi. Isipin kung paano ka nagigising sa umaga. Nakakaramdam ka ba ng enerhiya at handa na harapin ang araw? O nakakaramdam ka ng groggy, sluggish, at parang hindi sapat ang nakuha mong pahinga? Maraming tao ang nag-aakala na ang mahinang pagtulog ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit hindi iyon totoo. Bagaman normal ang ilang mga pagbabago sa pagtulog, ang patuloy na pagising na nakakaramdam ng pagod ay maaring senyales ng mga pinagbabatayan na isyu sa kalusugan tulad ng mahinang sirkulasyon, hindi balanseng mga hormon, o kahit hindi natukoy na sleep apnea. Halimbawa, si Roger, 74 taong gulang,
Dati ay natutulog ng walang problema sa buong gabi. Ngunit habang tumatanda, nagsimula siyang magising ng maraming beses, nakakaramdam ng hindi mapakali, at nangangailangan ng mga pagtulog sa araw. Noong una, hinayaan niya ito bilang bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit pagkatapos gumawa ng ilang maliliit na pagsasaayos tulad ng pagsunod sa regular na oras ng pagtulog, pagbabawas ng oras ng screen bago matulog, at paglikha ng nakaka-relax na gawain sa gabi, natuklasan niya na mas maayos siyang natutulog, nagigising na may mas maraming enerhiya, at mas matalas sa buong araw. Ang pagtulog ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam ng pahinga. Ito ay may malaking papel sa pag-aayos ng mga selula, pagpapanatiling matalas ng iyong utak, at pagpapanatili ng iyong immune system. Ang mga nakakakuha ng mataas na kalidad na pagtulog ay may posibilidad na magkaroon ng mas mababang panganib ng sakit sa puso, stroke, at paghina ng kognitibo. Nagpapanatili rin sila ng mas malusog na antas ng timbang at may mas matatag na enerhiya sa buong araw. Kung hindi ka sigurado kung ang kalidad ng iyong pagtulog ay nasa tamang lugar, tanungin ang iyong sarili. Nagigising ka ba ng natural ng walang alarm? Natutulog ka ba sa loob ng 20, tandang bawas 30 minuto mula sa paghiga? Nakakaramdam ka ba ng alerto at nakatuon sa umaga? Kung ang sagot sa mga tanong na ito ay, iyon ay isang kamanghamanghang senyales. Ngunit kung nahihirapan ka sa pagtulog, huwag itong balewalain. Ang mga simpleng pagbabago sa pamumuhay tulad ng pagbabawas ng caffeine sa hapon, pagpapanatili ng pare-parehong oras ng pagtulog, at pagdiyak na malamig at madilim ang iyong kwarto ay maaring gumawa ng malaking pagbabago. Ang isang maayos na nagpapahingang katawan ay isang malakas na katawan. Kapag maayos ang iyong pagtulog, nagigising ka na handa na gumalaw, mag-isip ng malinaw, at harapin ang araw ng may kumpiyansa. At kung ikaw ay isa sa mga nakakakuha pa rin ng dekalidad na pagtulog, iyon ay isang makapangyarihang indikasyon na ang iyong katawan ay gumagana sa mataas na antas at na mayroon kang magandang pagkakataon na mabuhay ng mahaba at malusog na buhay. Ang wakas na kaisipan, habang tinatapos natin ang video na ito mula sa Matalinong Payo, maglaan ng isang sandali upang isipin kung ilan sa mga 8 senyales na ito ang naangkop sa iyo. Kung napansin mo ang iyong sarili na tumatango, na kinikilala ang mga kakayahang ito sa iyong sarili, ikaw ay gumagawa na mas mahusay kaysa sa iyong iniisip. Ang pagpapanatili ng lakas, balanse, tibay, katalasan ng kognitibo, at kalidad ng pagtulog hanggang sa iyong 60S, 70S, at higit pa ay hindi lamang senyales ng mabuting kalusugan, kundi senyales na ikaw ay nasa tamang landas para sa isang mas mahaba at mas malayang buhay. Maraming tao ang nag-aakala na ang pagtanda ay nangangahulugang paghina. Ngunit hindi iyon ang buong kwento. Ang iyong katawan at isip ay may kakayahang manatiling malakas at matalas hanggang sa iyong mga huling taon. At ang mga senyales na ito ay patunay nito. Kung kaya mo pa rin gawin ang mga bagay na ito, nangangahulugan ito na ang iyong mga kalamnan ay gumagana ng mahusay. Ang iyong puso ay malakas na nagbobomba. Ang iyong utak ay nananatiling matalas. At ang iyong mga antas ng enerhiya ay sumusuporta sa iyong mga pang-araw-araw na aktibidad. Sa madaling salita, hindi ka lamang tumatanda, ikaw ay umuunlad. Ngunit tandaan, kahit na napansin mo ang ilang mga lugar kung saan maaari kang magpabuti, hindi kailanman huli ang lahat para gumawa ng pagbabago. Maaring maibalik ang lakas, mapabuti ang tibay, at mahas ang balanse at memorya. Ang maliliit na pare-parehong pagsisikap ay gumagawa ng lahat ng pagbabago. At ang iyong katawan ay may kakayahang umangkop sa anumang edad. Ang susi ay manatiling aktibo, manatiling nakikilahok, at patuloy na hamunin ang iyong sarili. Kaya ilan sa mga senyales na ito ang kinikilala mo sa iyong sarili? Alin ang pinakakapansin-pansin sa iyo? Sa Matalinong Payo, gusto naming marinig mula sa iyo. Kaya mag-iwan ng komento sa ibaba na nagbabahagi ng isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo plano na isagawa ito sa iyong buhay. Mahalaga ang iyong mga saloobin sa amin. Kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang